we're not as tough as. What's up guys at welcome back to my YouTube channel. This is Kenny Cray at magki-quick update tayo ngayon sa ating alagang Kraylings. So, ito yung kanilang first week, no? Last week nag-update ako, last week, kailan ba yun? Last week, I think 3 weeks ago. Nag-upload na ako nito sa mga Kraylings. Yun yung kakalabas pa lang nila sa mother crayfish nung ginawa ko yung video yun. So ngayon may first week na sila, so binidyo ko ulit sila. Ayan sila ngayon, ganyan sila kalalaki. Ayan, so ang bilis lang din nila makita kung lumalaki ba o hindi, kasi makikita mo yung molting progress nila. Ang bilis ng molting progress nila. Ayan sila guys kapag kagabi. Ano lang sila, andyan lang sila sa kanilang mga hides, nasa comfort zone lang sila. Nakakatuwa sila tingnan kapag bumaba sila para kumain. Yung pinapakain ko sa kanila mixed vegetable tsaka PO1. Minsan may diet din sila ng yung maliliit na isda dinudurog ko kasi kumakain din sila nun. Ang bilis nilang makaamoy ng malangsa guys. Parang napapansin ko dito sa mga Kraylings ko. Pagka yung kinakain ko is durog na isda, ang bilis nila makaamoy, lalabas sila para damputin. So ayan, sa Kraylings PO1 ang pakain. Tapos pwede rin mga durog na gulay. As in kahit anong mga gulay kinakain nila guys. Sa durugin nyo lang para madampot nila. Maliliit lang yung kamay nila. Yan yung size nila kapag 1 week na. Sila tamang ikot-ikot lang sila dyan sa aquarium. Tapos kung ano lang madampot nila, kakainin nila. Kasi alam niyo naman guys, diba ano yan? Scavenger. Pinakain nila yung kahit ano madampot nila. Huwag lang yung matigas kasi bitawan nila. Pero pag ayaw din nila ng isang pagkain guys, binibitawan din nila. Hindi rin sila basta-basta kain din ng kain. Kasi napapansin ko yun, kung pinakain mo sila ng ibang akala mo pwede nilang kainin o kakainin nila. Kagaya na lang ng yung balat nung ba yun? Balat ng pipino. Pinakain ko sila, binibitawan nila. Balat ng balat ng kalabasa kinakain din nila. Tapos saging kinakain din nila. Ayaw mo dun sa pipino, baka hindi nila trip. Kayo guys, ano ba na encounter nyo dyan? Kasi alam natin kinakain nila kahit anong mga balat, di ba? Mga gulay. Baka baka nag-iinarte lang sila ng time na yun. Pero hindi sila mahirap pakainin guys. Nyog, pinapakain ko rin sila, yung kinadkara ng nyog. Carrots, malunggay. Yan, yung malunggay inaano ko lang, nilulukot-lukot para bumaba kasi minsan yung ibang gulay kasi floater, ang hirap ipakain. Yan sila guys, kapag nagtatagpo sila magtutulakan yan sila kasi mag-aaway. Yan sila. Yan, itutulak niya lang naman para wala. Ayaw kasi nila minsan ng may katabi kasi very territorial sila, di ba? Ganun lang naman sila pag may pumasok sa kanilang area, tutulak nila. Huwag lang talaga yung matitsyempohan nila na nagmo-molting tapos madadaanan ng isang crayfish kasi mahina pa yung bagong molting.
Sa molting progress nila guys, every 3 days, napansin ko every 3 days, ang daming mga balat nagpapalit sila. Yung molting pala guys, yan yung progress nila na ano, lumalaki sila. Kapag nag-molting sila, yung nagpapalit ng balat, yun yung sign na lumalaki sila. So ngayon, yan yung first week nila, halos half inch lang yan siya. Yung laki nito, half inch lang. Yan guys, makikita nyo, pinapakain ko yan ng PO1. Twice a day lang siya. Pag ano, umaga tsaka gabi. Kasi pagka umaga, lumalabas sila pag umaga, napapansin ko. Pag tanghali, hindi mo talaga sila makita kahit sobrang dami nila. Nasa taguan sila. Simula sila lumabas pag hapon. Yan siguro talaga yung ano ng crayfish. Mapa-craylings man or breeder size. Ganun talaga sila. Sila lumalabas kapag tanghali. Sa hapon sila nagsisimula maghanap ng makakalkal nila. Para silang ano tawag dito yung kalakal boys pag gabi. Hala, kalakal dito, kalkal doon. Kung ano yung masubo nila, susubo nila. Titikman muna nila bago nila iluwa. Pag ayaw nila, minsan may ano rin yan sila. Namimili din sila ng ano, isusubo. Pag ayaw nila ng lasa, bitawan nila. Minsan nga, mapapansin mo pag pinapakain mo sila kagaya ng PO1, lahat ng kamay meron. Ayan sila guys, kapag kagabi, binubulaga ako sila para makita ko sila. Kasi pag kagabi kasi, dyan sila lumalabas. Ayan, makikita natin. Sobrang dami nila. Gustong gusto nila dyan sa overflow area. Yung moving water dyan. Para sila nag-exercise dyan. Dyan kasi may lumalabas sa tubig Pupunta sila dyan, magaganyan lang, mag-exercise lang. Hindi ko alam kung anong trip nila dyan. Pero feeling ko, yan yung time nila, play time nila pagkagabi. Ganyang oras ko sila na chichempuan mga 8 to 10 yan. 8 PM to 10 PM, ganyan sila. Actually, hanggang 12 nandyan sila, nagkagala sila dyan. Guys, tong ano na to, yung size nila niyan, second week na nila yan. Yung ganyan na sila, second week na. Ayan. Ang second week na nila yung tinake ko yung video na yan. Ganyan. Sa tubig nila guys, hindi ko pa rin yung pinalitan kasi may filtration tayo. Mahalaga talaga yung filtration sa kanila din guys. Importante din. Ang bilis din nilang mag-react pagka maganda yung flow ng tubig. Kagaya niyan, gumagalaw. Habulin nila yung moving water Siyempre, di ba kapag gumagalaw yung tubig, may oxygen. Diyan nag-exchange yung oxygen kapag gumagalaw or nag-wave ang tubig, nagpo-produce din ng oxygen yan. Ayan guys, in-update ko lang kayo guys sa first and second week ng ating craylings. Ayan yung itsura nila kapag kagabi nandyan sila, kagala sila. Pagka may mga tanong kayo guys, pwede kayo mag-comment sa baba. Masasagot ko naman yan kapag nakaka-comment nyo. Ito yung ating setup sa baba. Nandyan yung mga breeder natin. Ayan. So, paano guys? Update ko na lang kayo sa next video guys. In-update ko lang kayo sa growth rate ng ating craylings. Hanggang sa muli. Bye-bye!